Guys, so welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavilla, so this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. So for today's video guys, ang ituturo ko sa inyo is paano ayusin ang payment settings and tax settings ninyo sa inyong affiliate program sa Shopee. So madali ang tutorial lang to. Sabi ko sa inyo, be, simula pa lang mag-vlog hanggang sa sunod-sunod na tayo mag-vlog, talagang may manok talaga nakasama. Pag yan nawala, alam nyo na, nakatay na yan. So, yan na nga guys. So, ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano nyo ma-set up. Kasi, syempre, approve na tayo sa affiliate program sa Shopee. So, ano naman ate yung sunod na gagawin? Eto na, be, at tuturuan ko na kayo. So, please do keep on watching. Pero bago yan, kung nanonood ka na ngayon and hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, guys, please lang, pakisubscribe na ng aking YouTube channel. I-click nyo na muna yung subscribe na yan para naman updated kayo sa mga bagong videos ko and malaking bagay din yan para sa akin. So, ayun lang guys. So, tara na at simulan na natin. Gagawin guys is pumunta kayo sa inyong Chrome at hanapin nyo ang affiliate.shopee.ph. Then, after nyan guys, mag-login lang kayo sa Shopee account ninyo, yung mismong account ninyo sa Shopee, okay? Then, ayan guys, ang lalabas. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan ang lalabas sa inyo. So, ayan yung pangalan ko, diba? So, Mary Claudine. Then, after nyan guys, i-click nyo tong, yung sa may pangalan ninyo, then i-click nyo to guys na payment settings, okay? So, pag pinag-click nyo ng payment settings, eto na yung lalabas. Ang sunod na lalabas dyan guys is yung mismong sa my homepage ng payment settings nyo. So, ayan yung parang kabuuan niya. Ayan. So, makikita nyo yan mamaya-maya. Ayan na yung mismong kabuuan niya. So, sa payment settings, ang kailangan nyo gawin guys is sa account type. Ang ilalagay nyo sa account type ninyo guys is local individual. Then, sa age naman, ang ilalagay nyo is adult. Then, after nyan guys, makikita nyo sa payment information na approve na tayo. Kasi nga, dapat dalawa yan guys. Payment settings and tax information ang dapat ma-approve dyan. So, fill up na natin tong sa payment information. Ayan guys, so sa payment information, approve na tayo dyan. So payment currency guys, PHP. Yung beneficiary full name nyo guys, yung full name ninyo. Then beneficiary phone number, yung mismong number po ninyo sa Shopee. Ang may pinakamaganda talaga na ilalagay nyo yan dyan. Kasi yun yung active. Then dito guys sa primary bank account, pinakauna nila is C-Bank account. So sa C-Bank account guys is madali lang naman kasi one day is talaga namang approve na kayo. Then bank branch, open online lang ang ilalagay ninyo. Tapos guys, may nakalagay bank name, C-Bank Philippines, bank branch, open online, bank address, open online, bank account name. Ako kasi guys, pinaparehas ko lang yung bank account name ko sa, syempre sa beneficiary name ko. Bank account number guys, ayan yung account number ninyo sa mismong C-Bank account ninyo kasi may nakalagay naman yan dyan. Then kailangan guys, picturean ninyo yung proof of bank account ninyo na ownership. Madali lang gumawa guys sa C-Bank account kasi hindi naman kayo mahihirapan. So, madali lang yan. Kailangan screenshot mo siya ng mismong buo na makikita yung pangalan mo, then yung picture mo talaga, na ikaw talaga nagmamay-ari no? C-Bank account kasi kailangan yan guys. Ito naman guys, itong secondary bank account, kung meron pa kayo guys like BDO, Land Bank, or kahit ano pang mga land banks na meron ka, is pwede mong ilagay sa secondary bank account. So same lang, bank name, bank branch, bank address, bank account name, bank account number, and proof of bank account ownership. Pero ako kasi guys, hindi na ako naglagay ng secondary bank account since wala naman ako noon. And na-approve pa rin naman siya kahit primary bank account lang yung meron, yung C-Bank, kasi yung pinaka-importante talaga. Naman guys sa tax information, ayan nakalagay is pending review kasi nga nagsubmit pa lang ako ng requirements ko neto noong January 8, 2023 and 21 days guys bago ma-review yun. So wag nyo isasama yung Saturday and Sundays, Monday to Friday lang isasama nyo after ninyong mag-submit, okay? So 21 days yan. Sa tax information guys, ang basic qualification nila is BIR registered, ilalagay mo yung no. Beneficiary permanent address guys, dapat same yung address mo sa ID mo or sa ipapasa mo na requirements, and also same yung address mo dyan sa may Shopee mo para hindi ka ma-reject. So primary valid ID guys, syempre yung mga pinaka-primary valid ID natin like national ID, driver's license, SSU, MID, voters ID, mga ganon. So primary ID yan guys. Then primary valid ID na secondary, kahit ano din naman na
ID na meron ka as long as nakalagay yung name mo, yung age mo, at kung saan ka nakatira kasi yun yung talagang tinitingnan nila when it comes to ID. Then, name of taxpayer guys, pangalan ko na lang din yung nilagay ko dyan. Then, yung TIN number, kung meron kayo guys TIN number, ilagay din ninyo. Pero may mga iba hindi na naglalagay ng TIN number. Then, Department of Trade and Industry, wala din ako nilagay dyan. Then, VAT qualification documents guys, non-votable lang naman. So, ganun lang naman guys yung gagawin ninyo. And after nyan is, kailangan nyo na lang siyang isubmit. So, di na ako nag-edit guys kasi nga 21 days bago nila ma-review. So, wag kayong submit, edit. Hintayin nyo na lang mag 21 days. So, yun lang naman guys. Madali lang mag-ayos ng payment settings and tax information kasi napaka-importante talaga. So, ayun lang guys. Ganun lang kadali mag-submit ng payment settings and tax information ninyo. Alam nyo ba kung bakit ko to sinasabi sa inyo guys? Kasi hindi ka po makaka-cash out or hindi mo makukuha yung ipon mo sa Shopee once na hindi mo na-complete yung tax information in payment settings mo. Kasi guys, sa Shopee affiliate kasi is kailangan na approve yung dalawang bagay. Payment information or payment settings and tax information. So, kahit alin sa dalawa dyan yung kulang mo is hindi ka pa rin nila babayaran ni Shopee. So, napaka-importante guys na mag-fill up ka sa payment settings and tax information ninyo. And also, please, huwag kayong submit, edit kasi 21 days yan guys na sinabi ko nga sa inyo kanina na i-review nila. So, kapag nag-submit ka ngayon, then natatagalan ka, puro pending, submit ka na naman, edit, submit, talaga matatagalan ka lalo. So, hayaan mo na lang na ma-approve ka nila. Okay? So, yan lang naman guys, sobrang dali lang. So, kung nagustuhan mo ang video na to, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong videos ko. Again, I am Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. So, bye-bye! So, sa susunod naman ng mga tutorials.